Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Halos mapaos na ang boses ni Lolo Berting sa kakatawag sa apo niyang si Samya, 15 anyos. Inutusan lang niya itong bumili ng suka para sa adobong lulutuin niya at hindi na bumalik. Malayo man sa kanila ang mga kapitbahay, ay pinuntahan pa rin ni Lolo Berting isa-isa upang tanungin kung meron bang nakakita sa kanyang apo. Maging ang tindahan na bibilhan nito, anang tindera. Bumili nga raw sa kanya ng suka si Samya, pero pagkabili ay umalis na rin agad. Sabi naman ng kapitbahay nilang si Aling Iska, nakita niyang sa kakahuyan dumaan ang dalagita. Tinawag pa nga raw niya ito, pero mukhang hindi siya narinig. Kinabahan si Lolo Berting nang marinig iyon. Ilang beses na niyang sinabihan ng apo na huwag mag-shortcut sa kakahuyan dahil alam niyang may mga engkantong naninirahan doon. Mas nangangamba siya sa engkanto kaysa tao dahil iilan lamang silang magkakapitbahay sa baryo at wala pang napapabalitang krimen sa kanilang lugar, kaya kampante siya sa mga kabaryo. Nagmamadaling sinuyod ni Lolo Berting ang kakahuyan. Bitbit niya ang binditado niyang buntot pagi at maliit na garapong naglalaman ng abong may orasyon na bigay sa kanya ng kaibigang albularyo. Bawat puno roon ay tinatapatan niya at pinapakiramdaman habang tinatawag ang pangalan ni Samya. Labis na ang pagkaalala ni Lolo Berting sa apo. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay dahil magkasunod na pumanaw ang mga magulang nito. Kahit sa kabilang bayan na nakatira ang kaibigan niyang albularyo na si Kaenteng, ay pinuntahan pa rin ni Lolo Berting para makahingi siya ng tulong. Ang kaso ay sa isang linggo pa raw ang uwi ni Kaenteng na lumuwas ng Maynila. Ang mga kabaryo naman niya ay tumulong din sa paghahanap kay Samya. Subalit, bigo silang matagpuan ito hanggang sa ikatlong araw. Pabalik-balik pa rin sa kakahuyan si Lolo Berting. Pangatlong araw nang nawawala roon si Samya. Nang bigla na lang niya itong makita na nakaupo sa isang malaking puno. Tinulungan niya itong makababa roon. Si Samya naman ay nagtataka nang umiiyak na yakapin siya ng kanyang Lolo Berting. Ang alam kasi niya ay saglit na oras pa lang siyang nawala. Nang tanungin siya ng matanda kung ano ba ang nangyari at 3 araw siyang hindi nakauwi, ani ni Samya.
Pagkagaling niya sa tindahan, ay dumaan siya sa kakahuyan. Umaambon na kasi at wala siyang payong. Kaya inisip niya doon na lang dumaan para mapabilis siya ng pag-uwi. Lumakas na raw ang ulan at may nakita siyang tila maliit na kuweba sa isang puno. Doon siya pumasok para sumilong saglit. Ang ipinagtataka ni Lolo Berting ay hindi naman umulan nung araw na mawala si Samia. Ipinagpatuloy ng dalagita ang pagkukwento. Pagpasok daw sa loob ay namangha siya sa ganda ng nakita niya. Animo, isang palasyong makinang, palibot ng magandang bulaklak. Mabango ang hangin at napakasarap ng pagkaing inihain sa kanya ng isang makisig at gwapong binatang sumalubong sa kanya sa bukana. Saglit lang daw talaga siya roon. Pinakain lang siya at inilibot sa lugar. Tapos ay inihatid na ulit siya sa bukana kung saan siya pumasok. Bago raw siya pinauwi, ay binigyan pa siya ng singsing. Kinilabutan si Lolo Berting nang ipakita sa kanya ni Samia ang singsing. Kinuha ni Lolo Berting ang singsing kay Samia at itinago. Balak niyang dalhin iyon kay Kaenteng kapag nakabalik na ito mula sa Maynila. Pero nang dadalhin na niya ay hindi niya makita sa lagayan. Nang tatanungin na niya si Samia ay iba ang isinagot nito. Nagmamahalan na raw sila ni Gabriel at pagdating ng tamang panahon ay susunduin siya nito para doon sila manirahan sa palasyo. Nagimbal si Lolo Berting. Sinabi niya sa apo na ang Gabriel na sinasabi nito ay isang engkanto at hindi niya ito dapat samahan. Pero hindi na umimik si Samia at ipinagmalaki pa sa kanyang lolo na suot na niya ang singsing. Tanda ng pagtanggap niya sa pag-ibig ni Gabriel. Sinabi niya sa lolo niya na wala itong dapat ipag-alala dahil maghihintay naman daw ng tamang panahon si Gabriel para sa katuparan ng pag-ibig nila. Sinubukan ni Lolo Berting na puntahan ang punong kinakikitaan niya kay Samia. Ngunit kahit anong pakiusap niya roon ay walang paramdamang engkanto. Isinama niya si Samia kay Kaenteng nang dumating na ito. Nag-orasyon ng albularyo ang singsing ay bigla itong naging bato. At nang tawasin naman niya ang dalagita, hindi isang makisig na imahe ng binata ang lumabas, kundi imahe ng isang tikbalang. Nagalit si Samia. Inagaw niya sa kamay ng albularyo ang singsing na naging bato at isinilid sa bulsa. Tapos ay bigla siyang tumayo at tumakbo palabas sa kubo ni Kaenteng. Sinabihan ng albularyo si Lolo Berting na subaybayan at laging bantayan ng apo habang siya naman ay aalamin kung paano ito matutulungan. Dahil ang engkantong tikbalang ay mukhang hindi pangkaraniwan. Mukhang
isa itong prinsipe ng mga engkanto at mahirap kalabanin ang malakas na uri nito. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.